Mga requirements lang naman when you're traveling to Japan this 2024. In case na mag-withdraw kayo, Kamali kami ng train. nire-recommend or kinakain nila. May bago kaming ibubudol sa inyo. Walang takbuang magaganap for today's video. Medyo nadala na kami ng last time. Ayoko na. Tama na. Hindi nakaka-fab. Yes po. Lagpas na tayo ng immigration. Later ko na lang guys explain sa inyo yung mga requirements. Ang flight natin is 2 p.m. 12 pa lang. At least, mas okay na problema yun kasi yung tumatakbo dyan sa labas ng airport. Ito pala meron renta wifi. Okay, nag-out of country kayo. Merong pick up from the airport. 116? Ano nagsasalo? Mag-isa lang? Hala, baka naka-business class tayo. Charet. Guess who's going back to Japan? Japan. Sagot sa kahirapan. Mga requirements lang naman when you're traveling to Japan this 2024. First is, of course, yung travel tax. Hindi mawala yun. You can pay here at the airport. It's 1,620 for adult. Pwede nyo rin siyang bayaran online. Pag nag-online payment ka, meron siyang additional charges or fees na parang I think 50 pesos, ganun. Then, after that, check-in. Nag-check-in lang kami ng luggage namin. Boarding pass, passport, and then also yung e-travel card. So, sa e-travel card, bago na guys, pwede nyo siyang fill upan 3 days prior to your flight. Maaga pa lang, finifill-upan nyo na siya kasi para at least pagdating nyo dito, hindi na kayo yung parang nangangarag na mag-fill up. Pagka nag-fill up ka ng e-travel card, gagawa ka niya ng account. Sa account mo, nakalagay na doon lahat ng details mo. Before, yung pag-fill up natin ng e-travel card, fill up tayo ng fill up, general info, and then pati yung travel natin. Pero ngayon, ang kaibahan lang is nandun na lahat ng history of travel mo. So, hindi mo na actually kailangan ipakita yung QR code. Naka-link na siya sa system ng immigration. So, make sure lang na fill upan nyo siya bago kayo umalis ng Pilipinas. And of course, yung visa. So, yun lang naman guys yung updated requirements as of 2024 when you're traveling from Manila to Japan. So, sa immigration, ang tanong lang sa amin, kailan ang balik, anong purpose ng travel, kung anong trabaho, saan ka nagtatrabaho, anong company, etc. And then may konting chika lang siya. Pero syempre hindi naman lahat ng IO same ng questions, 'di ba? So may mga konting pahapyaw si Kuya sa akin about Taylor Swift concert. Kasi nga 'di ba merong concert si Taylor Swift sa Tokyo. I think ito ring week na to. Sabi niya hindi ko na daw siya maabutan. Tatanong pa niya kung fan pa ako ni Taylor Swift, etc. Siguro ano na lang yun, additional na lang. Ngayon, nagantay lang kami ng boarding time namin. And then, we'll see you guys later. It's already 6:50 p.m. We just landed here in Kansai, Japan. So, prepare nyo na guys. QR code nyo yung sa Visit Japan web. Sabi 10 degrees daw yung temperature. Pero syempre dahil maasim tayo, di muna tayo mag-heat tech. I-feel muna natin yung lamig. Lalabas lang namin from immigration ng Japan. Ang mga requirements lang na hiningi is of course passport, boarding pass, and then yung QR code nyo for immigration and customs declaration. So doon i-declare nyo lang yung mga dala-dala nyo. Much better you prepare the customs declaration, immigration QR code. Siguro mga 3 days before or prior your flight, available na siya. Pwede na kayo mag-generate. So, ilalagay ko yung link sa description box below. Wala naman masyadong tanong-tanong sa amin, guys. Automated naman mostly yung mga nila, yung immigration nila dito. So mabilis lang yung procedure. Ayan. So first order of business. Taray, may English.
Ano muna tayo, mag-withdraw muna tayo ng cash dito sa ATM nila. Since hindi kasi ako nagdala ng yen, dito na ako mag-withdraw. Pwede naman kayo actually magpapalit ng yen sa Pilipinas. Mag-withdraw na tayo, buti na lang may ATM din. Makiki-withdraw muna tayo. Sayang din yung 220 na Japan yen. Pagka pinili niyo yung option na yung peso na converted, meron pang additional fees yun. Pagka chinek nyo sa mobile bank nyo. So much better na piliin nyo yung yen na kunwari kung magkanong yen yung i-withdraw nyo. Tapos yun, magko-convert na lang yan sa ATM nyo. Kasi yung pinakita niyang peso, hindi yun yung exact na charge sa ATM ni D. So pagka Mastercard guys yung gamit nyo, walang fees, walang extra fees, walang ATM transaction fee. Pero kapag ka Visa card, yun, merong ATM fee na 220 yen. So in case na mag-withdraw kayo, ayan, Mastercard. Puntahan na natin yung sa counter ng pocket wifi natin na na-rent natin via Japan Wireless. Lahat ng trip namin talaga pagka dito sa Japan Wireless lang yung kinukuha namin na pocket wifi. And so far, wala talaga kaming, sobrang convenient and maraming options para makuha niyo yung wifi. Merong delivery to your hotel, meron ding pick up via airport. Kung sakali man na malate ang dating nyo or ang flight nyo dito sa Kansai Airport, so piliin nyo na lang yung option na for delivery and sobrang affordable niya guys, sobrang mura talaga ng pocket wifi nila. And then you can connect up to 5 devices. JAL counter yun eh. Pipick upin natin yung pocket wifi, yung Japan Wireless, dito sa may JAL ABC. Dito lang siya sa may North Arrivals. Ayan, pagka nakita nyo to, North, yan. Dito siya sa may pinaka dulo. Meron din silang SIM pala guys. So ilalagay ko na lang yung link and yung prices niya here in case na for example solo traveler kayo, di ba? So pwede naman na SIM yung bilhin nyo. Pero kung group of friends, couple, or family kayo, much better na you rent the pocket wifi. Hey, got our pocket wifi! Sobrang bilis lang niya guys. Mamaya unbox natin to. Unbox? Taray. Papakita ko sa inyo mga inclusions nitong pocket wifi natin. So, ang bilis lang ng procedure. Pagka nakapag-book na kayo guys, meron na kayong confirmation or booking reference number. Kahit nasa pila, chine-check na niya, meron na silang listahan. So, ibibigay na niya sa'yo agad. Yung pila guys is, I think, yung ngayon pa lang yan magre-rent or ngayon pa lang bibili ng mga SIM, ganon. Much better talaga na advance tayo nagpe-prepare ng mga kailangan natin here para at least makasave ng time. Tapos na tayo mag-withdraw ng cash. Tapos na natin pick upin yung pocket wifi. Now, mag-load tayo ng iCoca card. Nagagamitin natin for transpo sa train and mga public transportation. So yeah, let's go! Okay, parang gusto ko itong itry. Mochi something. Try natin to. And then one onigiri. Bawal pala pag 10K yen. Kailangan small bill lang pag mga ganito. Yung GoTime ko na lang, card, the top. Change is low. Please use electronic payment or credit card. Well, baka naman, GoTime. Pa-event ka naman dyan. Kaya, merch lang. Go! Kain muna tayo ng konti para hindi mag-grumpy. 125 yen lang. After ng onigiri nila. Lambot. Parang chewy, gano'n. Meron, anong tawag dyan? Red bean? Mango paste sa loob. Kung hindi kayo masyadong mahilig sa mango paste, hindi nyo masyadong ma-appreciate. Apusin ko lang, bawal pala kumakain dito, tas naglalakad. Grabe yung eyebags ko. Parang panda, uy. Ayan na, ayan na. Di tayo magkakasubukan. Ay, sakto lang. Ang yabang. Parang sakto lang naman. Parang sa likod sa aircon na. Parang di naman masyadong malamig. Yung ba kilala ako si Elsa. Parang nasa freezer, ganon. Malamig. Malamig siya. E di nakakapagsalita na yan, malamig siya. Tago ko din kamay ko.
The cold never bothered me anyway. Pero nanginginig. Kung meron na kayong mga iCoca cards sa mga previous travel nyo, much better, keep nyo na lang yun. Pero kung wala pa, pwede naman kayong bumili here. Magkano nga ba yung bili nun? May deposit lang siya eh. Panoorin nyo na lang guys yung previous vlog ko na nasabi ko naman dun yung details kung paano bumili ng iCoca card. Ang ginabi. Sabi 10 degrees. Medyo nga totoo pala. Ang chismis. Akala ko ano lang. Eme-eme lang. Ang ganda naman ng ilaw dito. Ganda ng lighting. English, yun. Patong lang pala dito kung saan namin nilalapag yung card. 2,000 tas reload na lang tayo. Now, let's go to our Airbnb para magsuot na ng heat tech. And then also, magpo-food trip tayo sa Dotonbori. So that's our agenda for tonight. Grabe, sobrang lamig. Kaya kailangan ko ito bumili ng gloves bukas. 5 layers tayo mamaya. More on Baymax. Baymax look. Malakzok. Kamali kami ng train. Wala, bali yung kamay. Hey! So we just arrived here at our Airbnb. Sobrang lamig. So anyway, we'll just give you a quick room tour na nibook naming Airbnb. Ayan, so pagpasok guys, meron mga umbrella. Yung mga shoes nyo, dito lang din. So meron naman silang provided na sleepers for the room para at least hindi na rin kayo magdala. Full body mirror, and then may sabitan ng clothes or clothes rack, vacuum. Sobrang spacious, guys. I'm not sure lang kung sa umaga maliwanag ba to kasi roller blinds yung curtain nila eh. Kanina pa namin figure out paano buksan yung heater kasi naka-Japanese language siya. Dito merong microwave, ref, shoe rack, mini kitchen in case na gusto nyo magluto-luto o kaya kapag matagal kayo magsa-stay dito sa Japan, no, 'di ba? Mag-grocery na lang kayo tapos magluluto na lang kayo ng sarili para at least makatipid. Meron na rin siyang panghugas. Siguro meron ding mga utensils dito na pwede nyong hiramin. And yan, mga panluto. Kompleto naman siya sa gamit. And then merong dining table, may TV. And then 2 beds, double size bed, and then another single bed. So kasya siguro at least 3 na tao dito. Eh parang yung sa Japanese way, 'di ba ganyan yung sa natutulog sila. Ito Japanese modern style. 'Yon. Ganyan yung niya, interior niya. Sakit nila So, yung normal na socket sa atin, ganun din, same lang. So, hindi nyo kailangan magdala ng mga adapter dito. Sariling washing machine. May kasama ng laundry detergent dito. Hiwalay yung shower sa mismong toilet. Mga shampoo, conditioner, body soap. May mga toothbrush and toothpaste naman, pero may dala kami. May blower, yan para kapag patayo tayo ng hair. Yan. May mga tissue na rin and sanitary bags. So yeah, yun yung kabuuan ng ating room. If you want to book this same room in Airbnb, lalagay namin guys yung link sa description box below. So magpapainit lang tayo ng content and magpapalit tayo ng mga damit na pang malakasan. We're now ready to stroll. Alam mo ang nakakainis lang dito kasi bungad kami. Bungad yung kwarto namin. Tapos, yung pinto, ayun yung butas. So, bumapasok yung lamig hanggang dun sa kwarto namin. Kaya kahit may heater, may portion na hindi nakukuha ng heater. Kasi, grabe yung lamig. Sobrang lamig. Din. Oras yung pabalik. Di ba nga 12? Ano oras ba? 10:50. Huwag na kaya. Itong jacket na nabili ko sa ano pa to GU. Mga last na punta din namin ng Ano yan? ng Japan. Hindi naabot mag-Dotonbori guys. Sorry, bukas na lang. Mahal kasi ng taxi dito eh. Huwag natin i-risk. Kakakain din naman tayo sa Dotonbori bukas. Yan naman ba? Sukiya na lang tayo. Kasi di na rin nabot 12, 11, mag-11 na. 10 minutes, 11 eh. Oo, so sarado ang train station ng 12. So, baka hindi tayo makasakay, mga
Magta-taxi tayo, mahal yun. Pero siguro kung magsusubscribe kayong lahat na nanonood, baka ma-afford ko next time. Wag puro watch mga mi, para may pan-taxi tayo. Subscribe din. Sabi namin magcha-challenge pa kami na nakadamit lang. Putek sa inyo na po yung pera. Walang nanalo. Di namin kaya. Nakita pa nga lang nakabalot na balot na. Sobrang ginaw na talaga. Legit. Hindi makapag-vlog ng maayos, Kaya mi. nga. So kaya, ito na lang ang pag-asa natin ngayong gabi. Or yung katabing mo. I ordered udon with kimchi and miso soup. Tapos hindi curry. Parang yung last time din na nag-Japan kami, na late na kami, yung late na yung arrival namin sa Japan. Yun na lang din yung bukas, nung time na yun. So comfortable. Ito yung parang extra hot chili. Pero mga heat pack pala. Tapos meron din yung sa chan, yung sa katawan, dito sa body, lalagay kayo. Uy, moisturizer. Saan ba yun? Dumaan lang kami ng may Anat Market para bumili ng tubig namin. And also, bumili kami ng mga konting snacks to try and honest review. Tapos SMR. Charing. So first, ito muna yung try natin. Budol ako ni David. Really close. Nakita ko sa vlog ni David tsaka ni JM. Usually na nire-recommend or kinakain nila. Lagi rin kasi ako nanonood ng mga vlog nila JM tsaka ni David. Parang siyang mushroom, mushroom shape something. Ito yung itsura niya. Ang tamis. Chocolate. Chocolate na parang alam mo yung may pretzel. Okay siya mga quick snack, kunyari, gusto niya ng dessert. Pero ang sarap ng pagka-chocolate niya. Parang medyo Kit Kat. And then, may bago kaming ibubudol sa inyo. Hindi ko alam kung anong pangalan niya, pero nakita lang din namin siya sa may supermarket kanina. So, parang siyang matcha biscuit. Ano siya sa loob? Yung separate. Parang per piece siya na may balot. Biscuit talaga. Mali pala ako. Ito bang 30 na number? Ito ba yung pieces? Medyo hindi kasi walang translation eh. Parang may barco kinemerot siya. So, 2 layer siya, matcha at saka biscuit. Ang sarap! Ganda ng combination. Hashtag must try. Ang pwede siyang pampasalubong guys, in case na pagbibigyan kayo, gano'n, na matcha flavor. In case nasawa na kayo sa pasalubong na KitKat, ito, try nyo naman to. Ang sarap ng pagkamatcha niya, matapang na hindi ganun katamis. Another budol recommendation. Sabi natin na una nakita to, Singapore yata yung Calbee. Kaya medyo tumatak na siya sa amin. Try niya yung, pizza. Kasi sa picture, I think pizza siya. Parang potato chips. Ang unique ng mga flavor niya. Sa atin yung usually parang mga salted, ganun. Tas maanghang. Hey! Must be the money! Anyway, yun lang naman ang ating mga food trip for today's vlog. Maaga tayo matutulog tonight dahil meron tayong mga itinerary bukas. So, chill lang tayo tomorrow. Mag-stroll lang tayo around Osaka. Baka mag-shopping na rin tayo ng konting winter accessories and clothes.